Doc, ito, ang tanong ko kay Doc Daniel, Miss Jackie. Paano nakakaapekto ang poor oral hygiene at yung pong pagbilad sa araw sa pagkakaroon ng oral cavity cancer? Dalawa yung tanong ko. Paano nakakaapekto ang poor oral hygiene at paano nakakaapekto? Kasi isa sa mga binabanggit nyo, yung exposure sa araw pwede mag-cause ng oral cavity cancer. Yes, Doc, please go ahead. Thank you. Okay. So regarding naman po sa poor oral hygiene, kapag po marumi ang bibig po natin, dumadami din po ang mikrobyo o bakterya po. So namamaga po ang mga gilagid po natin. So yan po tinatawag po natin na gingivitis o periodontitis, no? So pag matagal na po ang pamamaga, ay kilalang risk factor din po sa pag-develop po ng cancer. So pag dumadami rin po ang harmful po na bakterya, may ilang bakterya po na nagproproduce po ng toxins na maaaring makadamage po sa mga cells natin. So kaya kailangan po na nagpapatingin po talaga tayo sa ating mga dentista. With regards naman po sa pagbilad po sa matagal sa araw, meron po nakakasira po sa lining po ng ating mga skin na nagkukos po na mag-mutate din po ito. Kaya po nagtra-transform din po ito para maging pangit na klase ng bukol o yung cancer din po natin. Gusto ko naman puntahan yung mga pagkain, mga dietary habits ba? Ano yun? Na napatunayang nakakapagpataas ng risk para sa oral cavity cancer, Dr. Daniel. Okay. Maraming salamat po ulit na. So usually ang mga processed po o red meat natin kapag sobrang dalas po kumain, tulad po ng mga hotdog, bacon, longganisa, napag-aalaman po itong may mga tinatawag pong nitrosamine na maaaring maging carcinogenic po. So kailangan dinadalang lang din po natin ang pagkain nito. Kasama na din po ang mga diet na mataas po sa maalat or preservatives. Tulad po ng tuyo, daing, mga salted fish. Dahil po madulot po ito ng chronic irritation pa rin po sa bibig natin. Maaari din po yung mga sobrang init na temperatura ng pagkain at inumin tulad po ng mga sabaw, kape. Dahil thermal injury naman po, ganun din po, mai-irritate na naman din po ang ating bibig natin. So, ang isa po, ang hindi po direct na carcinogen pero ang mataas po na asukal na kinakain po natin at plus poor oral hygiene, nagdudulot po ng dental decay o nasisira po ang ating mga ngipin. Kaya nagko-contribute po sa poor oral environment po ng ating bibig po natin. Doc, Miss Jackie, with your permission, bago ko ibalik si Doc Daniel. Doc, may binanggit kayo, yung mahilig uminom ng maiinit. Clarify niyo po yun. And then, yung mataas ang asukal, Miss Jackie, dapat i-call natin yung mga manufacturers natin kung ano yung mga pagkain. Imagine, yung mataas na level ng asukal, nakakakos pala ito. Isa ito sa pwede makapag-contribute doon sa hindi magandang poor oral hygiene natin. I do not know kung tama yung pag-description ko. And then later on, pwedeng mauwi diyan sa cancer na yan. Doc Daniel, again, clarify that once and for all, please. Thank you po. Okay. So yung regarding po kanina sa sobrang init po na pagkain, yung napapaso na po ang dila natin at kahit po ang bibig natin. Kung thermal injury, nasusugat po, namamaga po ang lining po ng bibig natin. So pag palagi pong ginagawa ito, nagkakaroon po ng irritation po talaga. At ngayon, pag na-irritate po, pwede na naman po magbago po ang cells natin at lumala na naman po ito. Regarding po sa mataas na... Yes, sige po. Sugar po. Apo, sa mataas po na asukal, so ang sabi ko nga ho, nakakasira po ng ngipin or dental caries po natin. Kapag po ito ay sira ang mga ngipin natin, maaaring po magkaroon po tayo ng mga infection po na dahil po sa sirang ngipin natin at lumalapot, kumalat po ito sa loob ng bibig natin. So, as mentioned, pwede po tubuan din po ito ng bukol. Okay, yung pagkain ng maraming sili, pero hindi naman nasusugat yung dila nyo po. Yung sa sili naman po, actually ganun din po ang idea po eh. Lahat po ng sobra po ay pwede pong ikasama. So kung talaga pong parang ang init na po ng dila natin at bibig natin dahil sa sobrang dami po ng sili, pwede rin po itong makasama. Thank you very much for that, Doc. Now, let's proceed doon sa treatment. Ano po yung treatment options na available, Doc? Ngayon para doon sa oral cavity cancer. Let's say for example, positive ka na, mayroon ka ng ganito. Ano yung pinaka pwedeng approach dito? Yes. Anong
treatment ang pwedeng gawin natin doon sa isang pasyente na positive ka na dito sa oral cancer na to? Go ahead, Doc Daniel, and thank you. Okay. Salamat po. So, ang treatment po ng oral cavity cancer po ay hindi lang po iisang approach, kundi multidisciplinary. Magiging depende po ito sa stage, sa lokasyon, sa kalagayan po ng pasyente. Kadalasan po ay pinaplano po ito ng team. Kasama na po kaming ENT, ang mga medical oncology po, radiation oncology, dentistry, pati rehab po para po sa pangkabuo ang paggamot po sa ating mga pasyente. Pero una, ang pinaka-common po na kami pong ginagawa po namin sa mga ganitong klaseng bukol ay ang surgery po o pagtanggal po mismo ng bukol. Ito po ay ginagawa sa early stages pa lang po para hindi na po kumalat ang cancer. Pangalawa po, katuwang po ang ating mga co-doctors po sa rad-onco, ang radiation therapy. Pantulong po ito pagkatapos po ng surgery upang as primary treatment na rin po kung hindi na po ma-operahan ang isang klase ng bukol. Karaniwan naman din po, kasabay ng radiation ay ang chemotherapy para po ito sa mga advanced cases na po o pangakalat na po sa buong katawan ng ating pasyente. So bukod po doon, napakahalaga po sa oral cavity cancer ang iba pong paraan pa tulad po ng mga speech therapy, swallowing therapy, nutritional support, dental rehabilitation, psychological support, pati nutrition po para po sa ating mga pasyente natin. Okay. Doc, Miss Jackie, tanungin ko si Doc, mayroon ba tayong doon muna sa screening para doon sa mga may oral cancer? Anong klaseng screening, Doc? At isunod ko rin yung tanong, ano yung tsansa ng survival? Anong survival rate? Kapag ikaw ay tinamaan ng oral cancer, ano yung survival rate? Kahit sinasabi nyo, in Asia, tayo yung pinakamarami. Ano po nga pala ang reason nun? Doc, 3 na yung tanong ko sa inyo. Nasa Yes inyo po. pagkakataon. Thank you so much po. Okay po. So una po, sa screening pa lang. So screening pa lang po, pag ang pasyente po ay may nakapansin na po ng mga sintomas, kailangan na po napapatignan na po namin. Dahil once po maka-identify na po namin na may problema o mukhang may suspetsya na po kami na ito po ay pangit na klase ng bukol, kami po ay gumagawa na po ng mga biopsy para malaman po kung anong klase po ng cancer ang ating kalaban. Dahil mula po doon na po kami magplaplano kung paano po tatanggalin ang mga cancer po na ito. Once po ma-determine po namin na ito po ay kalat na or mahirap na pong tanggalin, doon na po natin tinatapik ang ating mga doctors po sa radiation po at saka sa chemotherapy para tulungan po tayong pigilan ang pagkalat pa po ng ating mga bukol, no? So maganda po na una pa lang hinuhuli na po natin para po ma-identify na po natin kung may kailangan pa po tayong idagdag para po sa ating mga pasyente.